Pag-usapan pa natin ang problema sa petrolyo kasama si Mobile Journal Amy Atienza. Amy, beat mo ang camera. May update ba tayo dito sa enrolled bill tungkol sa emergency powers ni Pangulong Bongbong Marcos? Well, so far, Pops J, yung huli nating narinig sa plenary, no, ay inadopt talaga ng Kamara yung Senate bill din para nga mabigyan ng emergency power si PBBM na ma-reduce or ma-suspend itong excise tax sa petroleum products. So far, ano sabi din ni Tito Soto, no, wala pa daw natatransmit from the lower chamber to the upper chamber para nga ma-implement na agad ito. So technically medyo naging mahaba pa yung process nila compared dun sa expected time din na sinet ng Kamara. Amy, itong Artikulo 11 na nagpa-press conference, sino-sino ba ang mga miyembro nito? Pops J, yan yung mga members ng mga Liberal Party, meron ding ibang progressive groups na kasali dyan, pero yung pinaka-main din na nakita natin kanina ay sila Attorney J.V. Bautista, si Attorney Luca Espiritu nandyan, Pops J, na alam natin very vocal din pagdating nga doon sa impeachment ni VP Sara at nakikita rin natin yung mga statements niya, pati yung suporta na binibigay niya, lalo na doon sa mga complainants this year nung nag-file sila ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Tapos bukod pa dyan, syempre andyan din si Calio de Guzman, pati na rin yung former lawmaker natin na si former Representative Erin Tanyada, Pops J. Ayun. Amy, sa usapin naman ng impeachment laban kay VP Sara Duterte, may update ba tayo mula sa Kamara kung sumagot ang bise sa imbitasyon sa kanya na gagawing pagdinig sa Miyerkules ba? Tama ba? Yes, Pops J. Actually, sabi ni Representative Terry Ridon, wala pa daw response itong kampo ni VP Sara kung magpapakita nga siya. And actually, tinanong din natin si Attorney Michael Powa kung ano na nga ba yung decision nila. Pero so far, ay ang nasabi pa lang nila, natanggap talaga nila yung letter ng House Justice Committee para nga maka-attend si VP Sara. So, abangan natin, Pops J, sa Wednesday yan, 10 a.m. sa Kamara. Magtingnan natin kung dadali This si VP coming Sara. Wednesday. Okay. Amy, ang Artikulo 11 kamo ay isang anti-corruption group, no? Ano namang masasabi nila dito sa nalalapit na pagtigil, no, ng operasyon ng ICI sa pag-iimbestiga sa flood control projects? Isa rin yan, Pops J, actually sa kinadismaya nila dahil nga by March 31, mawawala na talaga yung ICI, itatransmit na din nila yung records na nakita nila sa Office of the Ombudsman. Tapos isa sa pinaka-nadali din nila is yung sa Congress din, si former Speaker Martin Romualdez, na bakit daw, wala daw nakita, yun lang daw yung findings talaga. Pinawalang sala. Wala raw kasalanan, mali. si former Speaker. So sinasabi nila na kailangan nga daw, mas tutukan pa ito, syempre, nasa Ombudsman na rin talaga kung ano nga ba yung mangyayari. And nakita na rin naman natin, Pops J, na nawala na talaga itong usapin din ng flood control. So gusto nila ma-bring up sana ulit dahil kapag pinag-usapan din daw yung corruption ni VP Sara, sana daw ay ma-bring up din yung corruption na nangyari nga sa flood control, Pops J. Alright, maraming salamat, Mobile Journal Amy Atienza.